bagay na magbibigay ng excellence din sa atin sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Dahil ang topic natin today ay always strive for excellence. Ayan. Striving for excellence for the Lord, in the Lord. Ayan. Pwede niyo po bang i-comment? Strive excellence. Yan. Ano-ano ba ang mga bagay na kinakailangan ninyo? Ano ba yung mga bagay na na naranasan ninyo na nag-require sa inyong mag-strive, magpursige para mag-excel? Kagaya ng mga pag-aaral and all that stuff. Ano ba? Pwede po ba kayong mag-comment? Ano ba yung mga pinagdaanan ninyo sa buhay na nag-push sa inyo para mag-strive for excellence? Ayan, dahil ang guest natin ngayon ay manggagaling pa all the way from May Kawayan, Bulacan. O, di ba? At hindi lang yon, ang ating guest ngayon ay isa sa dati siyang nakatira sa Navotas at malalaman natin ano ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Bakit kaya ang kanyang theme ng buhay ay striving for excellence? At hindi na natin to patatagalin, no? Hindi ko na pahahabain pa yung intro ko dahil gustong-gusto ko nang malaman no kaya ang kwento ng ating bisita ngayong hapon, no? So let's welcome our brother all the way from May Kawayan, Bulacan, Brother Maron Tolentino. Hello po, good afternoon po sa lahat ng mga kaabangers natin and sa mga nakikinig po ngayon sa iba't ibang part po ng bansa and all over the world. Magandang tanghali po, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yan, good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon din Brother Maron. Salamat sa pagtanggap mo na ikaw ay aming maging bisita ngayong hapon at sa pag-share mo ng iyong testimony. Brother Maron, meron ka bang gustong i-shout out? Actually nagchat sila, shout out sa mga ka-churchmate ko, sa mga young pro dyan sa Father's House, May Kawayan, Bulacan. Shoutout sa inyo. I guess nakikinig sila ngayon. Baka sabi nila hindi ko sila shoutout eh. And also sa mga cell group ko. And at the same time sa lahat din ng mga nakikinig sa atin ngayon all over the world. Maraming salamat po sa privilege na mapabilang po. Nahiya din ako dahil late ako nakapag-respond. Hindi ko napansin yung invitation. So kaya nung nalaman ko na I was invited, hindi na ako nagdalawang isip na mag-yes sa invitation. It was a privilege kasi hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong platform para ma-interview. Di bale, huli man raw ay nakakahabol pa rin, no? Di ba? Ang mahalaga po ay nandito kayo ngayon, di ba? Hindi nahuhuli. At kami ay na-excite dahil mukhang may panibagong huhukayin ang mga kaabangers, may panibagong aabangan ng mga kaabangers no ngayong hapon. Kaya Brother Maron, meron ka pa bang gustong i-shout out mga magulang mo, mga iniibig mo sa buhay? Ayan. Yeah, actually sa Navotas, sa family ko, nandiyan ng family ko. Both my parents at yung mga siblings ko. And also to our local pastor sa Pastor Joel Ayuda. And medyo malayo kasi yung yung girlfriend ko, medyo part kami. Original sa Navotas ako, siya naman sa part din siya ng Bulacan, which is sa Baliwag. So I think, and also sa mga ka-workmate ko, if ever they were listening, kasi night shift kami, so malamang tulog sila. Pero share ko na lang yung link to them sa Chevron Holdings Incorporated na nag-work. We're located at Makati. Yun, shoutout sa inyo lahat, guys. Oh, so ang work mo nasa Makati, pero ikaw nakatira sa Bulacan. Saan ka nakatira ngayon, kuya? Kasi ang layo. Actually ngayon residing na ako sa San Rafael, Bulacan. Medyo magulo, no? Dito na ako nakatira. After siya ng Baliwag. Next to Baliwag siya. Oh, okay. Pero ang church mo nasa May Kawayan, Bulacan. Ang nangyari kasi is parang I was 15 years old nung napunta ako dun sa pastor namin, actually brother siya ng mother ko.
ang intention ko was to make a visit lang tapos vacation lang for weeks or so, pero hindi natin alam yung calling ni Lord, so dun siya nag-start na maging serious ako to serve. And hanggang sa makapag-aral ako ng college, hanggang makagraduate. And then just recently, siguro mga 3 or 4 years, tsaka ako nakakuha ng bahay dito sa San Rafael. Kaya ka napadpad dyan. O, so since medyo nakwento mo na konti kung paano ka nag-jump from one city to another ng Bulacan, mukhang ano, no? Mukhang, for a moment, wala ka ding permanent address kasi nag-jump ka from one city to another. Pwede mo ba kaming bigyan ng backstory tungkol sa mga magulang mo? Sila ba ay tubong Bulacan? Yan. Yun. Yung mother ko is ano sila, pure taga Cebu sila, both yung grandmother sa grandfather ko, parehas silang taga Cebu. Pero dito na kami sa Manila lumaki. Tapos yung father ko naman ay tubong Bulacan talaga, Tagalog talaga sila. So di nga natin masasabi, parang ganun, di ba? Parang magkaaway yung, I mean, may ganun na parang ano, Cold War Kiskisan. between Tagalog and pero who knows, they were meant for each other, so doon nag-start. And so ako. So, ibig sabihin, yung love story ni mommy at ni daddy mo, merong big deal sa kanila yung kiskisan ng mga Tagalog at saka Bulakenyo? I hope, kasi parang ganun yun kapag minsan nagbibiro. But yung biroan lang naman sa family. Pero parehas namang Tagalog ang Bulakenyo at saka ano? I don't know, Cebu. Cebu kasi sila. Yung sa mother side. Cebuano Purely and Cebuano. Tagalog. Okay, yun talaga, meron talaga yun. Ano na yun May something parang clash. history na yun. So, big, isa siya sa mga factor. Tapos nagkatuluyan ang Bisaya at Tagalog. Tagalog. So, we should never tell an end sa story. Who knows yung kinakaayawan mo yung pa. I'm not saying na ayaw nila sa isa't isa, pero what am I saying is dapat di tayo magtuldok to anything kasi di natin alam, di ba? Kasi nga yung magulang mo, they end up together. Oo nga. Isa-shoutout ko lang si si Bishop Joey Lapitan. Hello po, Bishop Joey. Long time no hear. Salamat at kayo po ay nagkaroon ng time ngayon. Salamat sa Diyos. Ingatan kayo patuloy ng Panginoon. Sabi niya, nadadaan raw siya sa San Rafael, Bulacan every time na nagpupunta sila ng Nueva Ecija. Ayan. Paano naman daw ang mga Bicolano? Oh, 'di ba may kiskisan ng Tagalog at Bisaya? Tingnan mo lumalabas ang mga Tagalog at Bisaya. Oh, mag-comment na po ang lahat ng mga Bisaya diyan. Paano naman daw ang mga Bicolano? Sino naman raw ang kakiskisan? Ay, di ko lang po sure, pero for sure may somewhat rivalry din sila, pero at the end of the day, we are all Filipino and we are all child of God, so I guess hindi na dapat tayo mag-settle sa mga ganung rivalry. 'Di ba? Kasi nga hindi naman, hello, mga Pilipino pa rin naman tayo, kahit magkakaiba tayo ng tribo, o 'di ba? Meron ngang joke before ang ang tawag dito, Ifugao. Sabi nila hindi daw sila mamamat, lahat na raw ng mga Pilipino, ganito, ganyan. Tapos sila daw kasi mga Ifugao, mga ganon. 'Di ba? So, kahit na magkakaiba ng tribe, ay pare-parehas naman tayong Pilipino in DNA. Ayan. So, hindi magkakala yung magkaibigan naman talaga ang magkaibang tribo. Ganun na lang ang usapan. Basta hindi nagkakalayo ng paniniwala at pananampalataya. Di ba? Opo, tama. Ayun. Yes. So, yun ang love story ng parents mo. So, sino ang nanalo? Kasi di ba pag-uusapan dyan, kanino titira sino? Yung isa, ang Tagalog ba ang lilipat sa Bisaya o ang Bisaya ang lilipat sa Tagalog? Lumaki kami na palipat-lipat din actually, either sa side ng tatay ko. Pero mas lamang siguro sa side ng nanay ko. Tama. Sa side ng nanay ko kami lamang na nagstay. And siguro isa rin yun sa mga naging driving ko rin. Kumbaga parang principle ko din sa buhay na since lumaki kami sa
kumbaga parang home 'yun ng mother ng nanay ko. Wala kaming sariling home or bahay per se. So, nakita ko yung hirap nung ano, nung you were joined to ano, to every kailangan marunong ka makisama to each, member of the family, hindi lang kayo. So, isa rin yun siguro sa mga naging, kumbaga parang gasolina ko or stepping stone ko na hindi ako papayag na ano na, bago ako mag-create ng my own family, at least, makakapag-ano muna ako, makakapag-settle muna ako. It's either ano man yun, amortization man yun or what, by loans. At least meron akong hinuhulugan or meron akong tinitirhan before I settle. Kaya pala inabot ka na ng ganyang edad. Kasi may ganyan ka ng naging mindset. Brother, Maron, pwede mo bang sabihin sa kanila, ilang taon ka na ba? Sa ganyang fixated mind mo, sa ganyang principle mo na gusto mong ma-achieve, ilang taon ka nang naghihintay bago ka Ah, mag-settle down, oo. ah, ah, labas na ako ng kalendaryo, pero di pa naman gano'n di pa naman so shoutout sa mga lagpas na ng kalendaryo diyan, tsaka sa mga palapit na. Hanggang 31 naman yung calendar. So, puwede pa kayong mag-adjust. So, ibig sabihin lumagpas ka na ng konti dun sa calendar. Oo. Sige, to be honest, magti-33, 32 na ako. So, magta-34 this coming year. O, di ba? Di ba pwedeng magrenta? Di ba pwedeng magsimula sa rent? Whatever it is or mag-fit sa inyo, kaso siguro may mga challenges lang din ako before na hindi kasi ako nag-step into a relationship kaagad. Parang matagal din ako mag-pursue ng someone. I'll make sure na na-heal na muna ako emotionally, kasi ang principle ko nga rin sa buhay is you cannot give what you do not have. So, yung formula ng lagi tinuturo din ng pastor namin yun, na ang malungkot na tao plus malungkot na tao hindi magi-equate sa Masaya. masaya. Kasi parehas kayo malungkot eh. So, dapat parehas muna kayong masaya. So, Oo. isa yun sa mga naging guiding principle ko rin sa when it comes to love life. Kung baga, pag pinagsama mo ang negative, parehas na negative. Kaya kailangan magsama ang negative at saka positive para merong ilaw na lalabas, di ba? Kaya Oo. eto, tignan mo, sabi ni Sister Socorro Broquesa, sabi niya, Bisaya ako, taga Leyte, Mr. ko, Bicolano. Wala naman kami kiskisan kasi mabait naman ang asawa ko. So, hindi siya pinag-uusapan kung ano yung tribe na belong ka, anong pinag-uusapan, hindi talaga pinagsasama ang parehas. Kailangan lang parehas kayo ng pananampalataya at paniniwala para nag-a-add value kayo sa isa't isa. Pero kagaya nga ng sabi mo kanina, you wanted to make sure na you are emotionally healed. So, ibig sabihin, meron kang mga naging past pains. Opo, hindi naman maiwasan yun, lalo pag mga young people, masyado tayong mapusok minsan. Wait, wag mo na muna ituloy. Nako, mga kabangers, unti-unti na nating natutuklasan na meron tayong huhukayin kay Brother Maron ngayong hapon. At itong mga huhukayin natin ay ang mga dahilan kung bakit nga naman talaga siya mukhang ganun ang kwentuhan natin, no? Bakit nga ba hindi pa nagsisettle down si Brother Maron, at bakit ang kanyang tema ng buhay ay striving for excellence? Ano ba ang ini-strive ni Brother Maron sa buhay? Bakit kaya umabot na siya ng age 33? Magte-33 na raw siya, pero siya ay single pa rin. O, di ba? Kasi nilay down na niya yung mga principles niya kanina, may pinaninindigan siya dahil meron siyang hinugutan from his parents. O, yun. Ano ba, Kuya Maron, yung mga na-witness mo nung bata ka na nakita mong naging struggle ng magulang mo dahil nakatira sila sa bahay ng lolo't lola mo? I mean, wala naman akong against do'n 'no, pero, talagang kumbaga parang isa sa mga tinuro nga sa'min nung early, lalo nung napunta ako sa may kawayan, is, wala tayong kasalanan for whatever we have, kung ano yung naabutan natin sa family natin. Both our parents, sinikap nila na
maayos tayo, kumbaga mabigay lahat ng pangangailangan natin. Pero as you grow older and mature, may mga bagay na hinahanap ka pero hindi mo yun dapat hanapin sa parents mo. Ang kailangan mong gawin is wala kang kasalanan kung yun yung nadatnan nyo na family sa buhay mo, pero ang meron kang control is what you can do now saka what you can prepare for the future. So Yeah. isa yun siguro sa mga naging nung habang lumalaki ako, medyo mayabang ako nung una, nagtatanong ako sa parents ko, pero nung as I have been corrected by my mentor, my pastor, na dapat hindi mo hinahanap sa parents mo. Ang gawin mo, as kapag ikaw nagagawa ng family, gawin mo, doon mo patunayan yung sinasabi mong galing sa yung talino mo. So, Sige nga, pag-usapan natin yan. Kasi, ito yung sinasabi ko sa yung, pag-usapan muna natin yung ano ba yung naging struggle mo bago ka umabot sa overcoming stage. Kasi sabi mo nga kanina, before ka nagkaroon ng mindset, kasi your pastor needed to talk to you about this. Ano ba yung struggle? Ano ba yung naging struggle mo? Ano ba yung naging pains mo during that time na nakikisama kayo sa hindi nyo naman bahay? Saan ka ba nag-adjust? Or saan ka ba nahirapang mag-adjust? Saan ka nahirapang makisama? actually maraming like halimbawa, hindi ka pwedeng magreklamo for kung sino kasi hindi naman lahat kami is Christian during that time. So may mga siguro mga 4 or 5 families kami na nasa isang bahay. So may mga Dami! pagkakataon na medyo malaki naman siya, pero Sobrang laki ba ng bahay? hindi, sa common na siguro sa Manila na and ano naman yun, proud din naman ako kahit doon ako galing, kumbaga parang medyo dikit-dikit yung bahay namin, if we could say na ano siya, parang medyo squatter area siya. Well, ang isa sa pinagpapasalamat ko naman doon, lumaki akong tough and hindi Oo, ako yung oo. parang bullying or Sorry, kailangan muna nating i-identify ng mabuti. Oo. Naiintindihan kong nakikita naman natin na lumaki ka naman talagang tough, lumaki ka naman talagang overcomer. Pero bago ka lumaki sa ganung stage, syempre may maliit munang version 'di ba? Meron ka munang challenges na you had to overcome. And we wanna elaborate that para maintindihan ng mga kaabangers natin or makita nilang mabuti kung ano ba yung naging struggle mo, hindi naman to justify but to just say it. Simply saying it na yun na talaga yung pinagdaanan mo. Yun na talaga yung kinailangan mong ma-overcome na labanan sa sarili mo, di ba? So like you've said, ano siya, parang compound. Mm-mm. Yes Okay. po. Ngayon, 5 pamilya kayo doon sa loob ng bahay na yon. 'Di ba? Yes po. Actually, bilang isang bata, totoo naman talaga kasi syempre kailangan magbibigay ka ng pasubali palagi dito sa mga tito, tita, mga pinsan and all that stuff. Ngayon bilang isang bata, bilang isang bata, isa ba sa mga naging struggle mo yung instead na magulang mo lang yung nagdidisiplina sa'yo, meron ding ibang tao na gustong may say din sa lahat ng mga ginagawa mo or kailangan controlled ka din? Oo, siguro kasama din yun. Siyempre kasama din dun yung marami rin kasi kami magkakapatid. So parang 6 kami or 6 kami. So siyempre kasama rin yung struggle din. Kasama rin siyempre common yung finances. And at the same time yung yun nga, as bilang bata naman siguro yun, kailangan may ginagawa ka sa bahay, may contribution ka pero siguro ang isa sa kagandahan lang doon is yun nga, mas na bata kami, mas natuto kami na makisama sa ibang tao, both outside saka sa labas. Kumbaga parang yung ibang diskarte mo natutunan mo in streets, in smart street Oo, smart. kasi syempre, habang bata ka, kapag bata ka naman talaga, hindi mo naman talaga maiintindihan kung ano yung itinuturo sa'yo eh. Pero as you grow up, maiintindihan mo naman talaga siya eventually. Pero bilang isang bata, kung ibabalik mo yung sitwasyon mo nung bata ka, yung nararamdaman mo nung bata ka, manatutuwa ka ba? Dahil sa ganung klase ng pressure na bakit mo nasabi kanina na umabot ka sa point na nagyayabang ka na sa magulang mo?
Yun kasi di maiwasan siyempre minsan yung comparison, lalo sa finances kasi may mga, bagay na nakikita mo yung ibang bata meron pero ikaw wala, parang gano'n. So, Hindi kino-question parang, ko ba naranasan mo ba yon? oo, Ganun ba yung oo, naranasan yes, mo? oo, actually. O pwede mo bang Kumbaga ikwento sa amin? siguro yung mga pagkakataon na ano na, mas maluwag yung buhay nila kasi may mga pinsan din ako na dalawa lang silang magkapatid or dalawa or tatlo lang, tapos kami marami. So, medyo ano talaga siya, may struggle talaga financially sa pagbigay ng mga may mga pagkakataon na, um, kumbaga minsan hindi mo kumbaga parang mako-compare mo rin yung, bakit ganito lang yung meron tayo or bakit ganito lang yung meron ako. Yun usually. Pero as I grow ano, parang nakita ko nga na mali mag-compare. Kumbaga, pero hindi bilang bilang bata noon na-experience ko yun. So, tinanong ko rin yun sa kanila, sa mga magulang ko and later ko na lang na-realize na medyo masakit yun sa magulang kapagka sa mismong anak nila nanggaling. Ano ba sinabi mo? Di ko na maalala yung particularly yung word pero parang kino-question ko yung, diskarte nila sa buhay, bakit nag-settle ng maaga, ng hindi prepared, mga gano'ng bagay. I didn't mean to hurt them pero as yung curiosity ko nag-peak, yun yung mga tinatanong ko sa kanila before. Pero medyo painful nga yun, medyo kahit ako nahihiya ako na sabihin siya ngayon na na nagawa ko yun. Kung mag-alala, normal naman yun sa mga bata. Hindi siya kailangang ikahiya kasi actually mas maganda nga siyang na-share kasi mas makikita na ngayon ng mga bata na habang bata pa lang sila, magkaroon sila ng realization sa sarili nila na yun yung mga bagay na hindi dapat na sinasabi sa mga magulang kasi alam mo yun, bilang isang bata, ano naman talaga we tend to, 'di ba? We tend to, alam mo yun, yung meron ka lang nalaman ng kaunti, feeling mo na alam mo na lahat. 'Di ba? Gano'n naman talaga, normal sa mga bata 'yun, kaya nga tinawag na immature, kaya nga tinawag na bata kasi yung mindset, yung thinking maliit pa. Hindi ka naman po puwedeng ang hirap naman talagang mag-expect sa bata na maging maintindihin kasi nga kaya nga sila tinawag na bata. They have to go through process of maturity para dumating sila din sa stage na maintindihan nila, 'di ba? Kaya wag kang, hindi mo kailangang ikahiya yun, Kuya Maron, kasi that's where you've grown from. Hindi mo siya kailangang ikahiya, kundi kailangan lalo kang maging proud dahil na-overcome mo yun. Po, Dahil nakalabas ka thankful dun po. sa ganong klase ng mindset. Yes po. Oo. So, ngayon, nung elementary ka, ikaw ba, naranasan mo bang maging achiever? Actually hindi. Ah, medyo ano ako, happy-go-lucky ako. So, um, ano ako, isa ako sa mga outstanding student, consistent 'yon. Hindi dahil sa awards or what, kasi lagi ako pinapalabas, nakatayo sa labas. So, outstanding student ako consistently. So, yeah, parang wala yata akong achievement na nakuha ever since, bukod sa mga palo nung mga nagdo-drawing ako madalas before naalala ko pinapalo. Naalala ko rin na kaklase ko yung pinsan ko during that time elementary days. Matagal na akong hindi ko na alam kung ano yung offense ko noon kasi I think grade 2 or grade 3 yata ako. Matagal nang pinapatawag yung nanay ko dahil may kapatid nga akong maliit. Ang dinadahilan ko lang sa teacher ko puyat puyat sa pag-aalaga ng kapatid ko nung bata. So hanggang nakatiis yung pinsan ko, pumunta sa bahay, "Tita, matagal na po kayong pinapatawag sa." So, hindi ko masasabi na achiever ako pero meron akong siguro yung lesson na tuwing babalikan ko yun, kung kaya nga ang naging team ko is Strive for Excellence kasi kung mas maaga na-develop yun sa akin sana tingin ko naman may ano ako, may chance naman ako na maging achiever if ever. Kaso ang nangyari parang yung talino ko nagamit ko sa kakulitan saka sa kalokohan nung bata instead na sa pag-aaral, parang gano'n. So, ibig sabihin,
yung struggle mo sa parents mo from inside the house, nabitbit mo siya hanggang sa school? Oo, somehow parang gano'n kasi, um, hindi nila alam kung ano yung mga ginagawa ko sa school. Pagdating sa Opo. bahay parang okey ako, parang gano'n. So, ang tanong ko sa'yo, ilang taon ka nagkaroon ng kaisipan na na nagiging negative na yung thoughts mo pagdating sa magulang mo? And naalala mo ba kung ano yung naging trigger point noon? Actually ano, mas high school yata ako nun before ako mag-graduate and parang mas lalong nag-trigger siya nung napunta na ako sa May Kawayan kasi I started to ano, became, kumbaga mas naging aware ako sa mga, na nabigyan ako ng naturuan ako na dapat mangarap. Kumbaga parang ang thinking ko lang dati, um, kung nabubuhay ka lang at once everyday tapos enjoy mo lang. Pero nung napunta ako sa pastor namin sa May Kawayan, dun ako naturuan mangarap. Pero kasama ng yun siguro yung pinaka-struggling points ko dun na as I, um, kumbaga mas nag-open yung mind ko to achieve goals, mag-set ng goals, mag-set ng mga pangarap na aabutin. Dun ko naman nag-start lalo talaga na questionin yung parents ko na bakit ganun yung ba't ganun yung naging ano namin, yung yung, um, Life. yung life namin before na sana kasi naka-experience ako na, kumbaga parang, as you start to earn, naka-experience ka na makaranas ng kahit papaano nabibili mo yung gusto mo. Dun ko na-realize na meron palang ibang ano, ibang, estado ng buhay na hindi puro hirap. Kumbaga parang dun so struggle siya na habang gusto mo tuparin yung pangarap mo at the same time, hindi na-cross ko yung line na gusto ko sana silang tulungan and at to the point na parang nangingialam na ako sa pagiging parents nila. So yun yung pinaka siguro struggling point for me na, um, kumbaga parang hindi ko na namamalayan, question ko na yung how did they raise us up. Dun kaso sa matter lang nung finances tsaka nung sa paghahanda as a parents or as a family. Okay. Ah, ang gusto kong ibalik yung ano, yung tanong ko doon sa trigger point, no? Kasi parang ang sinasabi mo ngayon is yung naging struggle mo nung time na nag-work ka na, eh, 'di ba? Kasi yun na yung Yes. point na sinasabi mong nangingialam ka na, eh. Ang tanong ko is nung bata-bata ka pa, ano yung tingin mong naging trigger point mo? Is it because kaya mo hinate yung sitwasyon niyo na ng pagiging mahirap is because wala ka na ba halos makain? Or dahil may mga gusto ka na hindi mo ma-provide ng magulang mo? Ano pa ba yung mga sitwasyon na tingin mong naging trigger point mo kung bakit nag-start ng rebellion sa puso mo, nagkaroon ng rebellion sa puso mo towards your parents? Yun siyempre number 1 talaga yung sa ano, sa finances. Yeah, may mga ganong time na, um, minsan talaga, na nagtitiis kung ano lang yung or minsan wala talaga, at our early age. Pero hindi ko siya kumbaga ngayon as I realize medyo mas thankful ako na napagdaanan ko yun. Tas siyempre yung mga papasok ka sa school na wala kang baon, mga gano'ng mga pagkakataon ba. Um, it's either, yung pagdating sa siyempre sa bata hindi maiiwasan magkumparahan ng baon, magkano yung baon mo or gano'n. Eh, iko-compare sa kanila mo siyempre sa'yo it's either wala or parang pambili lang nila ng palamig sa labas, parang gano'n. May mga time din na minsan nagta-try ako magtinda nung mga puwedeng itinda. Pero hindi naman siya naging gano'n, parang naging serious ko na ano na pero may mga time na gano'n para lang magkapera or minsan yung almusal ko or yung baon ko pinupusta ko sa basketball para lumago, parang gano'n. So, may mga gano'n akong diskarte nung bata. So And at a very siguro young sige, age, kinailangan mong dumiskarte. parang gano'n. Um,
Ano bang naging trabaho ni mommy at saka ni daddy mo? Um, more ang tatay ko ay mekaniko, tapos ang nanay ko ay plain housewife. Okey. Tapos naging anim Before pa meron kayong silang magkakapatid? Oo, before meron silang business kasi we're located at Navotas, so nandiya diyan yung national capital ano natin sa pagdating sa port sa yung port ng paghango ng mga isda. So may hindi naman kami struggling ng finances before nung bata kami, like nung tatlo pa lang kami magkakapatid. Pero for some reason yung business na yun ng mga magulang ko is nalugi. So siguro doon kami nag-start. Doon kami nag-start na medyo nag-struggle financially. Okey, okey. So kaya kinailangan ninyong umuwi ng Bulacan kasi nga yung Mhm. business nag-fail? Actually hindi, sa Navotas pa rin do'n kami nag-ano, nag-reside na sa parents nung nanay ko. Do'n na kami Okey. nag-stay. Then dun ka nakaranas ng struggle, Actually. finances? Okey. Yeah, Tapos and pang-ilan ka sa magkakapatid? pangalawa ako sa aming magkakapatid. So ang panganay ninyo ilang taon ang gap ninyo? Isang taon lang ang agwat niya sa'kin. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. So And si actually kuya pastor na mo siya ngayon, oo. oo, oo. Ngayon kayo nila kuya mo, kayong magkakapatid, meron ba kayo naging senaryo before na ano, na nagtutulungan kayo kung paano kayo makakapag-produce ng pera? Kasi sabi mo kanina may time na nakakakain kayo, may time na hindi kayo nakakakain. Um, Siguro yung pinakamaalala ko siguro yung ano, may diskarte dating parents ko na dahil yung kuya ko lumaki sa side ng tatay ko, may mga time na or may parang most ng grade schools niya dun siya nagstay. Tapos ako sa side naman ng nanay ko. Pero hindi sila hiwalay, kumbaga parang gano'n. Tas yung sumunod naman sa akin may mga pagkakataon din na ng grade school niya, dun naman din siya pinagstay sa mga tita ko, sa side ng tatay ko. Oh, so in a way kinailangan na ng sa sobrang hindi kinaya ng negosyo ninyo or yung pagkabagsak ng negosyo ninyo, umabot na sa point na kayong magkakapatid, kinakailangan na ng tulong ng mga magulang ninyo sa mga relatives ninyo para mataguyod kayo. Hindi ko siya actually na-confirm, pero nung isa yun sa mga na-realize ko na somehow gano'n kasi nangyari sa amin. Pero Okay. yung mga sumunod naman na siblings ko, yun sama-sama na kami, sa side na ng nanay ko. Oo, sa house na ng side ng nanay ko. So nung nag-high school ka na, siyempre nung elementary ba ano na, lumabas na yung ano mo, lumabas na yung galit mo, lumabas na ba lahat 'yan sa school or nag-start na lang na nag-reflect lahat nung nag-high school ka na? Nung elementary hindi pa siguro, pero more on ano kasi ako nun, yun nga, more on pasaway lang. Pero high school siguro, um, yun medyo nabarkada na ako nun na hindi alam naman sa side sa bahay namin. Basta pagdating sa bahay mukha akong okey, pero 'pag sa labas hindi. Though nagcha-church na kami nun, pero hindi pa nga ako gano'n ka-serious actually siguro nung mga time na yun. Wala pa akong personal na encounter kay Lord, kaya siguro gano'n. Ano mga naranasan mo sa pagiging mabarkada mo nung high school? Pero one thing na hindi ko ginawa, I never hit drugs naman, pero isa sa mga ginawa, kahit gano'n ako kakulit tsaka kaloko nung bata, isa sa mga ginawa kong, parang sabi ko na negotiable for me is never ako titikim or iinom ng alak, which is never ko ginawa bagamat na barkada ako. Siyempre may mga trouble-trouble 'yun, may mga pagkakataon na fourth year high school yata kami nun, muntik na kami hindi maka-graduate lahat ng lalaki dahil nagkaroon ng riot or guluhan. Kaklase kasi namin na trouble sa ibang section, so nagkampi-kampihan. So isa 'yun, tapos barkada din namin yung adviser namin nung high school. Kasi dun naman ako naimpluwensiya ng music ng mga barkada ko na 'yon. Kasi halo-halo, halo-halo siya. Lahat,
barkada sa throwball, sa paglalaro ng basketball, ng computer during that time. Shout out sa mga nakakaalala pa ng Counter-Strike. Wala pang Dota noon. Parang ganun. Wala pang Dota nun, Wala wala pang pang Dota LOL. noon. Wala pang Mobile Legends noon. Ayun yung mga legit na. Ang tawag dito, kinakailangan nyo pang pumunta, kailangan nyo pa ng PlayStation, mga ganyan. Mm. Contra, ayan, Contra. Siguro isa rin sa ano ko, sa hindi ko makakalimutan nung bata ako, um, um, yung late ko na yun na-realize kapag may mga, 'di ba, uso dati magre-rent ng PlayStation. So by time yon, time siya. Nanghihingi ako nakikilaro lang ako pag 5 minutes na lang umalis na yung player, hihingin ko yung 5 minutes makikilaro ako. So parang ganun, sa hingin ko na lang yung 5 minutes mo ganun. Siguro isa yun sa mga ano ko, hugot ko nung lumaki ako, na kaya sabi ko kapag somehow kapag nagtatrabaho ako, isa sa mga gagawin ko, yung mga na-deprive ako nung bata, bibilin ko siya pagka somehow parang gano'n. Isa sa Pag mga meron naging ka ano na, ko. pag meron ka Meron na. akong PlayStation ngayon, so di ko hinayaan, di ako makabili. Sabi ko lahat ng wala ako nung bata, pinagsasaraduhan kami nung pag nakikinood kami ng TV sa bahay, bumili ako ng TV. Naranasan ko yung wala kaming kuryente. Sa buong barangay kami lang yung walang kuryente kasi wala kaming pambayad. Brownout sa amin pero sa iba lights on. Mga ganon. Pumapasok ka sa school na um, ang ginagamit yung pang-plancha is yung plancha de uling. So isa yon, yung kailangan mong ilapag siya sa dahon ng saging para mabango, para pag pinlansya mabango yung, or isang beses lang yun sa isang linggo, isa lang din yung uniform mo. So kapag nilaban mo yung uniform mo naman, kailangan yung last na banlaw mo hindi mo siya pipigain. Ipapatuluin mo lang siya para hindi siya maging lukot. Ayun, yung mga ganong Oo, experience. oo, yung nilalagyan ng, ang tawag dito, yung powder, gaw-gaw. Di ba? Pwede ako. Para hindi mo na kailangang magplansya. O kaya Grabe. tina para magmukhang puti pa rin Puti yung pa rin, polo. oo. Grabe pala yung hirap na pinagdaanan mo. Kaya ganun na lang, no? Ano ka din ba? Naging tambay ka din ba sa mga arcade centers noon? Kasi sabi ni Gabi, wala pa raw PisoNet noon. Oh, totoo. Hindi naman wala kami pang mall pero may mga videohan nun. Siguro for sure makaka-relate sila doon. May mga videohan dati na inuhulog yung piso. May mga barkada ako na tambay sa shout out sa mga tambay diyan dati sa Navotas na mga malalaki na ngayon. Gumagawa sila wag niyo po gagayahin yon, yung parang dinadaya nila, kukuha sila ng tingting, ilalagay nila yung piso or 2 piso man yun. Tapos isusundot nilang ganun sa insert coin nung videohan ng computer para makapaglaro. Tapos bali makakalibre ka. So parang nakikinabang kami nun before dahil tambay nga kami sa mga ganun. Para lang makapaglaro, para lang ma-satisfy. Nakikip mo yung wala kang binibigay na pera, parang ganun. Oo. Hindi niyo ba naisip na instead na maglaro na lang kayo dahil syempre kinakapos na nga kayo sa finances, hindi niyo ba naisip na magbenta man lang, magtrabaho, ganyan? Walang ganon? Wala. Siyempre dahil ano yun, kumbaga kumbaga ano talaga yun, medyo squatter area kami. So cool yun sa mga batang nandoon. So hindi kain kapag may time na nahuhuli yun ng may-ari, bawal kumanta, bawal magsabi, basta ihagis lang doon sa pagsasabihin kung sino, walang magsasabi kung sino kasi lahat kayo mapapahamak. Parang mga ganun na-experience ko rin yung mga ganun. Ito ang nakaka-relate sa'yo si Gabi. Si Gabriel Villanueva. Single din to, huwag ka mag-alala. Parehas na rin siya din, malapit nang lumabas sa kalendaryo ang edad. Sabi niya, meron pa raw yung piso, tapos 500 games na naka-CD. Meron yun. Yep. Oo. Kayo nga, yun nga ang ninyo, yun nga yung stage ninyo. Mga torn na millennial at saka Gen X, 'di ba? Gen X ang tawag doon 'di ba? Mga torn. Opo. Ang year 1990 ka pinanganak? Yes po, 1990. Okay, kaya pala natuloy talaga. na lahat na. Ay, sorry. Oo,
nako, lumabas ka na nga ng kalendaryo. Nagbasa. Ayun. So, ngayon, dahil dun sa sobrang hirap na yun, syempre kinilangan, ang hinahanap mo is yung masatisfy yung want mo bilang isang bata. Kaya ano sabi ko rin nung anything na makikita mo rin sa bahay ko ngayon is most likely yung mga na-deprive ako nung kabataan. Kumbaga parang nung as I reflect sa buhay, sabi ko yung mga kaya kong i-provide. Di ko hayaan na parang mabubuhay ako na hindi dahil para i-satisfy yung wants ko lang. Kumbaga parang may missing link nung bata ako na hindi ko siya na-achieve before or hindi ko siya natikman before. Kaya yung satisfaction na yun na feel ko yung inner child of me. Hindi ko hinayaan na mawala yung inner child of me. Kaya nung kaninang preview, di ba, nakita nyo sa background may mga collection ako ng mga laruan. So isa yon, paunti-unti yung what fuels me. Kumbaga ginagawa ko siyang parang kasama rin sa mga gasolina ko na kumbaga parang kailangan ko pa magtrabaho ng or mag-put up ng business soon para yung hindi ko na satisfy nung bata ako iba rin parang somewhat in me na may napupuno na parang for how many years na hindi ko siya, kumbaga naging question sa akin, ba't di ko siya hindi kami pwedeng magganon, wala kaming ganon. Ngayon ko somehow siya na-fulfill. Siguro kaya din ako tumagal. In short, kaya ka tumagal na single pa kasi nag-i-enjoy ka pa sa pagiging single mo. Ngayon mo pala So, good luck sa buhay kung naghihintay na siya. Naku, ate. At least alam mo yung stand ng minamahal mo sa buhay. Ayan. So, ngayon, ito yung sinasabi mo na naging struggle mo, no? Ang tanong ko, 'di ba kanina sinasabi mo na nag-involve ka sa mga riot. Sumali ka ba? Pumasok ka ba sa fraternity? Naranasan mo ba yon? Actually, hindi ako sumali sa fraternity. May mga barkadahan lang talaga kami nung high school. Isa yun sa mga ginawa ko ring kumbaga parang ayoko pero iba rin kasi yung tingin ko ng friendship kahit dati pa parang yung tapang ng tao hindi dahil sa kung saang frat ka belong. Hindi ako believe sa mga ganong tao din. Matapang lang sila dahil for those people na behind their back or yung mas hanga ako sa tao na na kayang humarap. Kayang humarap sa buhay ng mag-isa. So, ganun ako. Parang wala akong fraternity pero yung barkadahan namin nung high school, talagang siya, medyo solid siya. Though hindi na kami ngayon connected pero kapag babalikan namin yung trouble ng isa, trouble ng lahat, parang ganun. So kaya kami na involved sa mga ganung awayan nung high school na hindi alam sa bahay namin. Oh no, ilang trouble ang dinaanan mo? Naranasan Actually, madami-dami din. Madami-dami din. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan? Siguro yun, yung muntik na talaga kami hindi makagraduate kasi nga sa loob mismo ng school nangyari yung suntukan saka yung away. Kasi nagkampihan na per section. So, nagkaklase sila sa taas, lahat ng fourth year, puro babae lang yung nasa klase, lahat ng lalaki nasa labas, nasa baba, parang ganun. Oh no! Hindi ko Sa Nabotas yun, sa Kaunlaran. Oh no! Mga kaabangers! Sino po sa inyo dito? Sa mga kalalakihan dyan, mga tigasing mga kalalakihan. Sino po sa inyo dito ang nakaranas na nag-join? Sumali sa ganitong klase ng riot? Anong nagbigay sa'yo ng... syempre kasi barkada. So, malakas talaga yung loob kasi mga barkada eh. Pero hindi mo ba naisip na merong consequences yung ganong klase ng ini-engagean mo sa sarili mo? Nung time na yun, wala rin. Kumbaga parang nung mga panahon na yun, parang glory mo kapag makulit ka or
isa ka sa makulit or kung sasabihin natin mayabang or pinaka-astig, parang gano'n. Parang glory Siga! yun ng mga isa diyan. Oo, parang gano'n. So, nung panahon na yun, wala sa isip ko yun personally. Ang isip ko lang is mabackupan yung mga kaibigan ko na nasa trouble, yun lang. Sabi ni Larry Bautista, parang gang raw ang sinasabi mo. Para na kayong Hindi, gang na siguro, magkakaibigan. parang siguro gano'n dahil solid siya nung high school, oo. Kasi So ngayon, trouble ng lahat. after mong na-experience yun, hindi ba nalaman ng magulang mo? Actually, di ko alam kung nakarating sa kanila pero di na naman nila nalaman kasi na-settle na rin yun nung school year na yun. Nakagraduate naman ako. Parang nakagraduate naman kami. Na-settle naman siya nung dalawang nagsimula talaga nung away. Parang ganun. So, di Oh na my rin ako nakaabot. gosh. Hindi ka kasama dun sa nag-away pero sumali kang ng away. Oo, parang ganun. Kasi, nagkakampihan na kasi per section eh. Mga kalaro din namin yun ang nangyayari kasi kapag high school dati, after ng school, lalabanan namin per section yung basketball. Tapos after nun, uuwi lang, kakain, pagbalik, magba-basketball ulit, tapos magka-counter-strike ng syempre pag nanalo sa laro, pinangpusta, may panglaro ng computer, parang ganun. Oo. Kuya Maron, kasi 'di ba kanina sinasabi mo nga na you are completely aware na ang hirap ng buhay ninyo, 'di ba? Sa sobrang hirap ng buhay ninyo, hindi mo ba naisip na na tumulong sa sitwasyon ng mga magulang mo? Kasi hindi naman siguro sila naglalaro that time. Pero ikaw, marami kang reklamo sa kanila, pero hindi mo ba naisip na maging part ng solution instead na ilabas mo? Kasi parang talagang nilalabas mo yung galit mo to the point na may involvement ka na sa mga ganyang klase ng activities. Oo. Oo, talaga ako nun, hindi ako part ng solution nung time na yun. Part lang talaga ako ng problema. Bagamat nandoon ako sa kalagayan na nagko-question pero wala akong ginagawa. Tapos hindi ko rin naiisip yung future na ako or ano yung magiging future ko. Siguro malaking factor din yung dahil kung nasaan kang lugar. Bagamat iba yung mindset mo, alam ko na iba yung mindset ko before pa man, pero dahil sa gawa rin ng environment na meron ka, Mm. doon ako very thankful kay Lord kasi somehow na naalis niya ako sa ganung sitwasyon. Yeah. So aware ba yung mga kaibigan mo na ganun yung complain mo sa pamilya mo? Actually hindi. Wala akong pinagsasabihan about doon. Pagdating sa family or so sort of mga ganyang discussion, hindi namin siya pinag-usapan sa mga barkada. Basta ang gusto lang namin, masaya kami mabuhay everyday, parang ganun. Maging masaya lang, parang ganun. O kaya sinabi mo naging happy-go-lucky ka. Ngayon, meron bang na-involve na na girls nung mga panahon ng high school days mo? Nagkaroon ka ba ng girlfriend? Ayan, umibig ka ba? Um, Hindi ako nagkaroon ng girlfriend pero may mga somewhat na naging ka-close ka saka you eye to have relationship with them pero hindi pinalad. Tsaka siguro hindi pa ako gano'n ka-mature nung mga panahon na yun para ah, mag pumasok sa relationship. Parang hindi rin ako gano'n ka-eager nung mga panahon na yun. Siguro gawa nung barkada rin yung buhay na after school naglalaro, nakikipagbarkadahan. Pero yung sa love life, may mga ilan na parang pero hindi talaga ako nagkaroon ng relationship or parang officially na girlfriend. Wala. So talagang in-enjoy mo yung pagiging single mo. Parang gano'n. So, kailan ka na-transfer? After natapos mo yung high school mo sa Navotas, nung nag-college ka? Yun, after ko mag-high school, dun ako na invite pumunta sa tito ko, sa pastor namin ngayon na
nag-stop ako for almost 2 years kasi nga hindi kaya ng family namin na magpaaral ng college. And during that time, kuya ko is college din. So, isang taon lang kasi pagitan namin. Kuya ko kumuha siya ng mga scholarship. Magkaiba kami, matalino kasi siya eh. Ako, siguro naubos na yung genes nung katalinuhan pagdating sa pangalawang anak. Pero ano yun kayo? Hindi na ako achiever eh. Siguro nahinto sa akin tapos natuloy sa mga iba, pero sa akin. So yun, 2 years ako na-stop. Doon ako nag-start. Justified mo. Huminto lang sa akin Okay. yung bloodline, tapos tumuloy ulit after nung sa akin, parang ganun. So, doon nagkaroon ng chance, doon din ako nagkaroon ng chance na magkaroon ng, kumbaga nagpe-pray ako kay Lord na ano na if He will give me a chance na makapag-aral um, ng college. So, and buti yung tita ko, nagtatrabaho siya sa munisipyo during that time. Ay nagkaroon ng slot na parang may subsidy from the congresswoman that time. Para makapag-aral ako ng college sa public school. So may subsidy kahit paano makakatulong para maitawid ko yung college. So doon ako nakapag-college after 2 years na nag-stop from high school. So that time, nandoon ka na sa tito mo. So, ginagawa ko pag during pasok, uuwi ako sa Navotas sa parents ko weekdays. Tas pag during Sunday, doon ako magcha-church sa May Kawayan. Oh, nagbabiyahe ka from Navotas Navotas. to Bigawayan. Yes po. Okay. So, ano yung naging driving factor mo? Bakit ginusto mo nang mag-church? Kasi di ba Actually, sabi mo kanina, fake Christian ka pa nung una hanggang sa eventually, parang nagiging real na yung pagiging Christian mo. Ano ba yung naging different? Ano ba yung sitwasyon ng pagiging fake mo sa pagiging real mo? Nakita ko yung pastor namin na ano, nag-ano siya, nag-invest siya ng time sa amin, effort. Hindi lang ako. Kaya yung young pro namin sa church is somehow masasabi ko na solid after a couple of years. Kasi nagsabay-sabay kami during that time sa church na lahat kami estudyante. Kung hindi magpapamerienda si pastor, hindi kami makakakain. Parang gano'n. Nakikikain kami. Parang gano'n. Lahat kami nandun kami sa estado ng buhay na gano'n. And yung pastor namin, nagkaroon siya ng desire na mag-invest sa amin. Every Sunday ng afternoon, pinapabalik niya kami. Lahat ng magagandang turo niya, tinuturo niya sa amin. That what inspires us. And ako personally, yun din yung na ano ko, nag-inspire sa akin na itong taong to seryoso siya. Kasi hindi dahil sa kamag-anak niya ako eh. Kumbaga parang isa sa mga unang naniwala na bagamat di kami, lahat kami kung babalikan yung, kaya nga pag pinost yung picture na yun, i-unfriend namin kasi hindi pa kami tao. Lately lang kami nag-evolve. Parang gano'n. So, walang taga ng Kumbaga, picture nakakaya natin. pa yung itsura. Yung square pants pa yung pantalon mo tapos di pa matching yung mga suot mo pero poging-pogi ka nun mga bawal i-post yun Para kasi sa'yo, pormado ka na. totoo. So yun yung nag-inspire sa akin na doon din yun kasabay yung struggle na yun na habang nare-realize ko lahat yun, nag-start ako mag-question sa parents ko na bakit ganun yung buhay natin. So medyo struggle siya for how many years na binattle ko din yun. And nahil naman ako dun ni Lord. And I am thankful for that. Paano siya naging battle? Kung, meron ka bang scenario na may kukwento sa amin na talagang naging matinding kiss-kissan na together with your parents? Oo, siguro gusto ko mangialam sa finances flow namin. Parang ganun. Bakit? Meron ka na bang kaya noon? Kasi di ba sabi Actually, mo wala. nag-aaral ka pa? Hindi, I mean nung mga part na nagtatrabaho na ako. Pero nung nag-aaral ako, yun, isa rin sa nare-realize ko. Pero kino-question ko na rin sila na ba't kasi ganun yung nangyari. Hindi tayo prepared. Gusto ko sana na bumukod ng bahay, pero syempre, financially, hindi naman kami well off. So, struggle. Yung makapag-aral nga kami ng sabay ng college, struggle siya eh.
So, parang kino-question ko 'yun na, sana mas nag-prepare for the future. Alam O naman kasi pala ng tapos 6 pa kayo eh, no? totoo po, totoo. Mm. Kumbaga parang Mm. hindi ang isa sa mga siguro masasabi kong mga masakit na salita na nasabi ko, alam niyo palang mag-aanak tayo ng marami tapos ganito yung ano natin sitwasyon. Sana nag-prepare tayo. 'Yun isa yun sa mga, nakakahiya na sinabi ko, yang hiya rin ako 'pag babalikan ko siya, na kinwestiyon ko. Mm. Mm. So, nung time na question mo yung parents mo with regards to that, ano naging reaction nila? Actually siyempre masakit. Yung tingin nila sa'kin ano, parang, ingrato ako, parang gano'n. Wala akong, kumbaga hindi ako thankful. Which is totoo naman, isa nga yun sa nakita ko na ano, instead na maging thankful sana ako sa naibigay nila, he here here am I na asking sa mga capabilities sa mga hindi nila nai-provide. So yun, siguro medyo siguro tingin nila sa'kin yun ano, black talagang black sheep talaga ako siguro. Dahil, yun nga, hindi siya typical na thinking para itanong, pero ako makapal mukha ako para tanungin yung mga bagay na yun, parang gano'n. Mm. Hindi mo ba ikaw ba bilang habang lumalaki ka ba, hindi mo ba ano bang na-witness mo na ginagawa nila mama at papa mo? Nakita mo ba silang naglalaro o nakita mo silang nagsisikap? Actually nakita ko silang nagsisikap, pero yun nga lang siguro dahil sa kayabangan ko din na tinatanong ko bakit gano'n lang yung meron kami. Kumbaga parang hindi siya, um, hindi ko naman nakita yung mga magulang ko na nagloko or what, nag-fall into, sa mga addiction na alam mo yun, like mga sugal, wala namang gano'n. Pero siguro dahil lang sa yun nga, sabi natin na immature pa tayo during that time, kino-question natin yun na, sana nagsumikap sila before para nabigyan kami ng mas magandang buhay. Which is mali, mali, mali talaga, mali talaga. Mm. Kasi kung titignan mo, hindi naman pala sila naglaro o hindi naman din sila nagwala. I mean, yung daddy mo ba, nagkaroon ba ng third party? Wala, Para, wala naman po. Actually, thankful nga ako sa kanya dahil, um, to start with, hindi naman kumbaga yung parang yung family nila hindi sila yung parang legit family ng tatay niya. Pero nakita ko siya na hindi siya naging gano'n. Kumbaga stick lang. Pero siguro ang kino-question ko lang nung mga panahon na yun is, sana mas nagsumikap sila, parang gano'n. Para mas stable yung, finances and so para nai-provide sa'min lalo mas marami nga kaming so magkakapatid. you're saying, kinapos sila sa diskarte nila sa buhay? Parang gano'n, opo. Mm. Medyo Si Brother Sam Seruela nag-comment, sabi niya, "Bro, hindi ka nag-iisa. We're 7 siblings. Yung kanin namin in every meal ay may problema na." Yan. totoo po yun, Marami kang marami naman dito na makaka-relate sa'yo. Sabi pa niya, masikap ang magulang ngunit talagang kapos ang sweldo. Syempre mga regular employee. And I ask God, bakit sila ang naging magulang ko? Pwede naman yung kapitbahay na lang na mayaman o nakakaangat sa buhay. Yan. Do you also have that kind of mindset before? Yung mindset naman na yun hindi naman siya pumasok sa'kin. Good thing na lang din na ano na nalayo ako sa gano'ng mindset habang tumatanda nung nalipat na ako sa may kawayan. Pero never naman siya nag-cross in my mind. Ang kino-question ko lang talaga is, sana nag-prepare ayun lang talaga, sumulat sa pool, sana nag-prepare kayo ng mas maaga. Knowing kasi di naman natin din masisisi simple lang ang buhay before, 'di ba? Wala namang mga ganitong klaseng kumbaga before 'pag mag-a-apply ka naman ng, ng work, di naman naghahanap ng masteral degree or ngayon kailangan college graduate or at least nakatungtong ka ng college bago ka maging somewhat employee, 'di ba? Or ang Daming taas ng standard. requirements. Opo, sobrang taas na. Tsaka dati wala rin namang computer kaya kaya nga marami kaming magkakapatid, eh, kasi wala pang masyadong libangan dati. Unlike parang parang gano'n. Kumbaga simple lang ang buhay dati. Medyo naging complicated lang dahil sa, as our, alam mo 'yun, yung mundo natin grows fast and having those technologies tsaka
At the same time, complicated din sa mga wants ng mga tao. Kaya mas naging komplikado siya. Siguro over-commercialized din ng what really life mean is, kaya mas naging complicated siguro. Nag-want yung mga tao, or if I may say na ako, nag-want din ako ng something na eto dapat yung buhay ko na provide lahat. Something. Siguro na-fall ako sa na-trap siguro ako sa ganong mindset. Sabi ni Sister Jonalyn, kasama po yan sa generation gap issue, yung magkaibang lifestyle sa magkaibang henerasyon, which is very true. Kasi nung una, dahil wala pang technology, napakahirap naman talagang magtrabaho 'di ba? Kailangan talagang kumayod ng kumayod ang lahat ng mga magulang. Sobrang hirap naman talaga ng paano nila dadaanin. Ngayon naman kasi talaga, magsikap ka lang, magsalita ka nga lang na magsalita, pwede ka nang merong kitain di ba? Magsalita ka lang na magsalita, meron ka nang meron ka nang pwedeng maging source of income. Kumbaga, kailangan mo na lang discoveryhin sa sarili mo kung paano ka gagawa ng diskarte. Pero yun nga, ang labanan pa rin naman, actually kung titignan mo din, ang labanan pa rin is yung diskarte. Ikaw pa rin bilang isang tao. Kung paano binuksan ng Panginoon or paano mo tinuklas sa sarili mo kung ano yung kapasidad na nilagay ng Diyos sa'yo to produce wealth. Yun pa rin naman kasi yun eh. Kaya din meron din talagang matinding struggle sa iyo kasi hindi naman at I think hindi rin naman yan dahil din sa yabang, kundi dahil alam mo na sa sarili mo na kaya mo mag-produce. Yun lang talaga, masyado mo dinifferentiate yung sarili mo, yung kakayanan mo doon sa kakayanan ng magulang mo. Eh syempre yung magulang mo hindi naman nakapag-aral, ikaw nakapag-aral ka. Opo, totoo po 'yan. Tama po 'yan. Diba? Yun lang, doon mo makikita yung difference eh. Kaya nga ang mga magulang natin, ganun na lang silang nagsisikap. Ito yung kailangan nating lagi nating kailangang maalala ng mga anak. Hindi natin po pwedeng sukatin kung ano yung naibigay natin sa mga magulang nila doon sa mga magulang natin compared sa kung ano yung naibigay nila sa atin, kasi we can never outgive them. Kasi sa buhay pa lang talo na tayo, 'di ba? Sila binigay nila sa atin buhay, 'di ba? Kung magsisimula tayong magko-computean lang sa isa't isa, ano pa yung point na tinawag tayong pamilya? Opo, totoo po 'yun. 'Di ba? I mean, ito ay napakamagandang aral para sa ating mga anak, especially ngayon. Kasi tama yung sinasabi ni Sister Jonalyn na this is really a generational gap issue. Pero we can pwede yung we can break that gap by having a humble heart in approaching this unwanted situation. We have to admit, mas mahirap naman talaga ang buhay before dahil wala namang technology. 'Di ba? Before, mas mahirap ang buhay kasi wala namang sasakyan. Nung na-develop ang sasakyan, naging madali ang transportation. 'Di ba? Kaya mas madali, kaya nga as time goes by, ang buhay naman talaga ay mas nagiging madali. Kasi bakit? Kasi mas nagkakaroon ng instant. Kaya nga mas madami na rin ngayon maagang namamatay kasi mas nagiging instant din ang buhay. You get what I'm saying? O, di ba? Sino ba dyan mga ka-amangers ang uma-agree? Di ba? Before, para makapag-produce ka ng pagkain, kailangan mo magtanim, kailangan mong magbuklat. Marami kang kailangan gawin. Ngayon, kailangan mo na lang magpainit ng tubig, meron ka ng instant noodles. Di ba? So, ang tawag dito, kung baga before, mas mahirap naman talaga ang buhay. We have to admit, ito yung bagay na kailangan nating aminin bilang mga susunod ng magulang. Kailangan nating aminin ito na hindi natin talaga pwedeng i-compare yung hardship na pinagdaanan kasi hindi mo pwedeng bilangin yun. Hindi mo rin po pwedeng sukatin yun. Kumbaga, di ba? Kumbaga, yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi mo na po pwedeng ulitin pa ulit yung ginawa niya sa krus kasi it will never measure. Kaya nga siya na yung greatest sacrifice kasi kahit na ano pang sakripisyo mo ngayon, hindi mo mahihigitan yung sinacrifice niya sa krus. Amen. Opo.
'Di ba? Sorry, nagpe-preach na ako. Ayun, so going back doon sa sinasabi mo, kasi ano eh, this is really a big lesson para sa lahat ng mga kabataan, no, na nasa ganitong klase ng buhay. Hindi mo ginusto na ipinanganak ka na mahirap. Hindi rin naman ginusto yan ng magulang mo, no? Wala namang may ginusto sa ganyang hardships. Eh, anong magagawa nga natin kung yun lang yung kapasidad? I mean, ikaw ba, bilang isang tao, hindi mo ba rin kayang aminin sa sarili mo na kinapos ka nga intindihin yung magulang mo? Opo, totoo po 'yan. Yun, dun ako thankful na nakalabas ako sa ganung box of mentality, na instead of being grateful for what you have for, and lagi nga sinasabi sa amin na ano, yung basta lahat ng nakita mong hindi maganda, saka mo ipakita kapag ikaw na yung gagawa ng own family mo, or ikaw na yung sa sarili mong buhay. You don't have to ano, ang isa sa mga parang narinig kong preaching nun before is the reason kung bakit mo siya na-realize or nakita sa family mo is for you to solve or to cut that kind of mindset or that situation kapag ikaw na naman yung nagkaroon ng sarili mong family. Yeah. Actually, ito yung isa sa mga magagandang bagay na ano eh, na lagi ko naririnig sa magulang ko, na lagi nilang sinasabi sa amin, na if meron na kayong nakikita, ikaw bilang isang anak, meron kang nakikita na kailangang ayusin, huwag mo nang hintayin yung magulang mo yung mag-ayos kung nakikita mo namang kaya mo namang solbahin. Kasi kaya nga tayo tinawag na family eh. Kaya nga meron tinatawag na body of Christ. Kaya nga may tinatawag na pamilya. Kasi para hindi sarilinin mo. 'Di ba? Alam mo yung ginagawa mo na nga, tapos i-complain mo pa sa iba. So, ano yun? Ang tawag dito, hindi ka nagiging part ng solusyon, nagiging part ka talaga ng problem. Kaya maganda yung nagiging realization mo kasi nakikita mo. Nakita mo ngayon, o, di ba? Ano ba yung realization mo, kuya? Ikaw nga magsabi. Ayun, yun kaya rin ako umabot sa ganung point na mas naging sigurado ako sa buhay, parang gusto ko mag-set, may kahit papaano may something na nai-settle na muna ako before mag-establish ng own family. Though may mga alam ko may mga pros and cons 'yun, pero mas gusto kong gano'n. Kumbaga parang ayoko na yung parang yung minsan dun kasi tayo nabubulaanan as a Christian eh. Hindi tayo nagpe-prepare, sige lang tayo ng sige. Basta ang sinasabi lang natin by faith, ganun. Pero for me kasi isa sa mga highest form of faith is yung pagpa-plan. Hindi lang basta alam mo na may word of God ka, alam mo na may promises si Lord, pero hindi ka lang basta sige ng sige, nagpaplano ka rin. So, isa yun sa isa kaya sinabi ko rin sa sarili ko na gusto ko maging ano mag-set muna, tapos at the same time in the kung loloobin ni Lord na yung hindi pa siya dumating yung mga next generation coming from me, ganun din yung maging mindset. Gusto ko talagang maging exceptional yung ano, kumbaga maging iba yung ano ko, yung coming din from me. Hindi lang basta sige ng sige. Isa yun sa mga nakita ko na dapat sige basta nasa 20 plus ka na, mag-asawa ka na kaagad kahit hindi ka pa naman talaga prepared emotionally, financially, and physically. Lalo sa pagdating sa faith. So dapat talaga ano, maging stable. Hindi ko naman sinasabi na maging perfect, hindi natin magagawa 'yun, pero at least well prepared enough ka, or kung sakali man na pumasok ka na sa ganung sa settlement, at least hindi man ganun kaganda pero prepare ka, kahit papaano meron kang nai-prepare, parang ganun. Actually, biblically speaking naman talaga, sabi naman sa Proverbs chapter 16 verse 3, sabi niya dito, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So, tama yung sinasabi mo. Tama naman talaga yung sinasabi mo na kailangan naman talaga, necessary naman talaga ang planning eh. Kasi pag binigay mo naman sa Panginoon yan, kung ano yung ipinaplano mo, kung ano yung binabalak mo, kasi definitely ang Diyos naman naglalagay niyan sa'yo eh.
Ang Diyos naman na naglagay ng pangarap sa puso mo eh. Kasi si Lord din naman may pangarap para sa atin eh, di ba? So definitely, meron siyang nilagay ng pangarap sa puso mo and kailangan natin yan i-commit sa Panginoon. Ito naman yung madalas na nakakalimutan. Kumbaga, ito naman yung madalas na nagiging gap. Yung iba, yun yung sinasabi mo na they fail to plan, nasobrahan naman ng, what do you call this? Parang lumalagpas na sa langit. Yan ba yung gusto mong sabihin? 'Di ba? Parang gano'n naman na yung nagiging sitwasyon na nakakalimutan naman na nandito pa sa lupa. So, para mag-abot, 'di ba? Para mag-abot itong dalawang 'to, kailangan talaga lahat ng pinaplano natin, lahat ng dinidesire natin, lahat ng iniisip natin, kailangan natin 'tong i-commit sa Panginoon. Kailangan pa rin, at the end of the day, lahat ng plano natin, kailangan natin i-align pa rin siya doon sa purpose ng Panginoon. Kasi kahit naman anong plano naman na gagawin naman natin, kasi it has to go both ways. Mahirap magplano ng wala kang pananampalataya at mahirap magplano ng wala kang pananampalataya at mahirap din naman ang mananampalataya ka nang wala ka din namang gagawin. Kasi faith cannot work. 'Di ba? Faith won't hindi magiging effective ang pananampalataya mo kung wala ka din namang gagawin. So kailangan talaga siyang maging balanse, 'di ba? Kasi definitely naman, when you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Diba? Sabi naman yun sa Psalms chapter 37 verse 4. So it has, kumbaga, God will do His part, but you also need to do your part. Yes po. Yun Amen naman po. yung sinasabi mo. Biblically speaking, kailangan natin tong ilatag ng mabuti. Kaya napaka-importante talaga na maintindihan natin kung paano ba tayo at ano ba talaga yung pagkakatawag ng Diyos sa buhay natin. Kasi, pwede kasi kuya na yung sinasabi mo ay hindi mabalanse. Pwede kasing ang nangyayari, meron ka ng plano para sa sarili mo, pero ang tanong ba, nadudoon ka pa ba sa plano naman ni Lord sa buhay mo? Paano kapag na-miss out mo naman yun? Opo, So, tama meron kasing pwede kasing ang nangyayari ay masyado namang nagiging critical sa pag-iisip, nakakalimutan naman na yung may signal na si Lord na kailangan mo mag-go, whether you like it or not. Whether nasa plano mo or hindi, kailangan mong masunod kung ano yung plano ni Lord. Kasi definitely, kapag nasunod mo naman yun naman, sasamahan ka naman talaga ni Lord. 'Di ba? Yun yung maganda doon. Kaya maganda yung nagiging realization mo ngayon. Sabi ni Tito Samuel Serwela, but now, I thank God na sila ang naging magulang ko dahil matatag kaming magkakapatid at nagsikap. At ngayon ay kakayanan na upang maging handa na para di mamaranasan ng mga anak. At ngayon ay pinagpala na ng Diyos. Hindi lang nasa ilalim, ngayon naman ay pumapaibabaw na sa kabutihan ng Panginoon. Ang aking magulang ay naging mapanalanginin. Yan ang nagbigay ng way upang ang mga anak ay magkaroon ng pagpapakilala sa Diyos na may palaging nananalangin. Sabi ni Sister Jonalyn Kauninyalga, actually pareho din naman po. Generation noon at ngayon ay mahirap ang buhay. Ang fact ay dahil nasa Pinas tayo at mahirap umasenso kaya maraming umaalis muna ng bansa kahit masaklap, iwan ang mahal nating nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa. Well, in a way din, meron din naman ganon. Meron din naman mga tao na ang mindset naman nila, ang pag-asa nila or ang progress nila or ang kumbaga, ang increase nararanasan nila sa ibang bansa kung hindi na talaga sila nakakahanap ng solusyon kapag nandito sa bansa. So, nakadepende pa rin talaga yun sa may katawan. Kaya nga like I said earlier, we have to commit our ways to the Lord. Kasi nga, there's a chance na yung way natin, it may not be the way of the Lord. Yes po. We have to take note of that. Sabi ni Sister Merly Afable, grabe ang sacrifice ng magulang. Kaya tayo matatag ngayon dahil binigay nila ang lahat para maitaguyod ang mga anak. Ikaw ba, kuya? Dahil ngayon na nasa ganyang edad ka na, nagsisikap ka na para sa sarili mo, meron ka ng kinikita, masasabi mo ba na kahit na ganong hirap ang dinaanan mo, masasabi mo ba na you came out strong?
kung naging matatag ka naman sa buhay? Opo, totoo po. Actually, forever grateful ako doon na naranasan ko lahat 'yun. Sabi ko nga, at first mali talaga yung mga gano'ng mindset, and as I realize later, na ano, instead of complaining, sana mas naging grateful ako. Pero ngayon, I'm so grateful talaga sa mga na-experience kong 'yun. Mas nakita ko na na dapat, kasi parang meron nga silang kasabihan na, maging maingat tayo kasi baka sooner or later anihin din natin yun kapag tayo yung nagkaroon ng anak, sila na may magtanong sa atin. So isa rin yun sa mga kasi alam ko rin kasi yung karakas ko, parang isip ko kung ganun yung magiging anak ko, baka makarate chop ko siya or what. Pero syempre, alam ko na nagtanim ako nung ganun, so somehow. Pero at least sana maiwasan. Pero ngayon talaga, I'm so thankful na ganun naman kasi talaga. Minsan kasi we fake our Christian life na feeling as if everything is okay. Pero actually, we're not. We are a working progress. Hindi naman yung paglapit mo kay Lord, isang bagsak, magiging maayos lahat it is a working progress na habang binabalance mo yung sarili mong thoughts, yung sarili mong life battle, same goes with your family. Hindi siya instantly, kumbaga gradually siya. As you come mature, sabi nga mas interested si Lord sa journey mo, kung who you will become, kaysa dun sa goals or sa destination na gusto mong mapuntahan. So dun ako after. So I always thank the Lord na nagkaroon ako ng ganung surroundings na naitama yung mga mali kong mindset before, na dapat hindi ganun. And at the same time, never ko kinahiya yung kung saan ako lumaki, kung saan ako galing. I'm always thankful and grateful kasi most of my childhood, kung sino ko ngayon, or I mean, kung sino ko ngayon dahil most of my childhood naranasan ko kasi yon. Mas naging tough ako sa buhay. Hindi ako yung parang pag nawala ng internet iiyak na, parang ngayon madali daw takutin yung bata eh. Dati pag sinabing di ka papasok sa school, matatakot na yung bata, pero ngayon sinabing patayin yung internet, matatakot na yung iba. So, hindi ako gano'n, Alam mo parang kaya, no, thankful kung nung araw, yung mawawalan ka ng ilaw, syempre yun yung bilang bata, di ba? Ako kung nung bata ako, kinakatakot ko yun eh, yung mawalan ng ilaw, kasi ang dilim-dilim sa bahay, tapos pag matutulog ka, walang kahangin-hangin, tapos ang lamok-lamok pa. Ngayon, yung mga bata, no, mawatayan lang ng internet, parang wala nang bukas. magkaroon lang ng ad sa YouTube, parang may iyak na, parang parang thankful ako na hindi ako gano'n. Pero thankful din ako na somehow naabot ko yung both era na yon, na mas tough ka compare sa common na generation ngayon. I mean, kumbaga hindi ko naman sila din-down, pero somehow nakita mo yung yung kinalakihan mo saka yung childhood mo. That makes you tough, tsaka kung ba't sino ka ngayon. Yun siguro Mm. yung isa sa mga realization ko doon. Tama. Kasi, alam mo yun, kapag iniwasan mo kasi ang hardship sa buhay, wala din naman ang natututo sa sobrang karangyaan ng buhay eh. Kapag puro karangyaan lang naman din ang mararanasan mo sa buhay, ano pong magiging life lesson mo? Paano ka nga naman titibay, di ba? Paano ba nagkakaroon ng singsing? Eh, di ba, syempre, kailangan mo nang dumaan yan sa pagpo-form. Kinakailangan, at lahat ng bagay kinakailangang dumaan sa proseso para makamit mo yung pinaka-final product. 'Di ba? Lahat yan, dumadaan yan sa process. Sabi nga ni Sister Yolanda Hiyaw, kaya nga okay lang raw na ipinanganak kang mahirap. Basta wag ka lang mamamatay na mahirap. O, di ba? Totoo po Totoo yan. naman. Sabi ni Sister Jonalyn, wag ka naman raw sanang abutin ng 50. Soon kuya, po, soon. At sabi naman ni Brother Sam Serwela, the steps of the man are ordered by the Lord. I can give and I can take it back, says the Lord. Kaya nga, sabi niya, tinigasan ko ang puso ko at pinagbuti ko naman ang aking pagtatrabaho sa ibang bansa at sinama ko ang Diyos sa buhay ko. At ako'y nakatagal na magtrabaho for 28 years upang mapag-aral at mapigyan ko na magandang buhay ang aking pamilya.
Oh, 'di ba ang ganda ng sharing niya. Alam mo ba kanina na ano ko na nag-retain sa isip ko yung sinabi mo na ano na nag-worry ka kasi baka naman kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, yun din ang daanin mo sa magiging anak mo. Alam mo yun? Alam mo ba lahat ng magiging magulang, yan ang number one na worry, 'di ba? Lahat yan, yan yung isa sa mga factors na iniintindi natin at kinakatakot natin. Pero ito naman yung maganda doon lagi lang nating tatandaan, meron naman talaga tayo pa rin pamimili, 'di ba? Kailangan talagang piliin pa rin natin na lahat ng sakripisyo na gagawin natin, lahat ng desisyon na gagawin natin, lahat ng paghihirap na dadaanin natin, ay kailangan ang Diyos pa rin ang mag-glorify sa lahat ng yan. 'Di ba? Opo, Kasi ang amen hirap po. naman yung nagsasakripisyo ka na ang mag-e-enjoy lang, ang magbe-benefit lang ikaw, pero ang Diyos hindi mo mapapatuwa. Kasi nga Yes po. sabi niya sa Second Peter chapter 5 verse 10, sabi niya, after you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ Jesus will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. So yung sakripisyo na pinagdadaanan natin for a little while, it is just a little while. Lahat 'yon ang magbe-benefit pa rin nun ay tayo, 'di ba? Kasi yung process na dadaanin mo, yung paghihirap na dadaanin mo, it perfects you. It confirms you, it strengthens you, and it establishes you. Ngayon, nasa ganitong stage ka na, kuya. Oh, Kuya Maron. Ngayon na nasa stage ka na, dinaanan mo yung hirap na yan. Masasabi mo ba ngayon na in a way, you are already ready? Papunta ka na doon sa stage na kapag ikaw naman nag-establish ng pamilya mo, alam mo nang hindi mo na mauulit sa kanila kung ano man yung hirap na dinaanan mo. Kumbaga panibagong challenge naman yung dadaanin mo. Yeah, yes po, somehow mas confident ako ngayon. Kaya nandoon na rin ako sa stage ng pagpe-prepare. Kaya sabi ko nga may plan naman ako doon for a certain time or age. Kaya nasa time na ako ngayon ng preparation na rin for that. Um, kaya kaya rin siguro ako nagsumikap na ganun para in this time like this, masabi ko na hindi ko naman naulit or hindi ako bumalik sa loop dun sa mga sinet. Kumbaga parang ano rin yun, malaking sampal din sa akin kung yung mga kinimkim ko, yung mga inisip ko na di ko gagawin, tapos ulitin ko lang din pala pagdating panahon ko. So, somehow ngayon hindi ko, masasabi ko na ganun, I'll make sure na kaya nga nag-strive ako lagi for excellence. Ngayon, ginagaling ako talaga sa work, and at the same time, yung mga kailangan i-prepare, at least isa talaga sa mga sinabi ko rin talaga na ayokong, kumbaga, yung existence ko dito, ayoko na parang nakikitira lang kami habang buhay, parang ganun. Isa yun sa mga naging gasolina ko rin, saka parang motivating factor ko rin na maybe sa ibang tao parang hindi siya big deal, pero sa kagaya ko na lumaki sa squatter area, lumaki sa nakikitira lang sa mga bahay, that's a big goal and big deal for me na magkaroon ako ng sarili kong tahanan before ako magsettle, which is sa grace ni Lord tinulungan niya naman ako na makuha yun. And so far parang 3 years na ba ako nagstay dito or 2 since ng pandemic. Sa pinagpapasalamat ko talaga kay Lord sa hindi ko ma-explain is sa panahon na magkakaroon ka nun, sa panahon pa kung saan lockdown, saka maraming nawawalan ng trabaho. Yun yung hindi ko ma-explain na grace ni Lord. Grabe. Kaya ako hindi ko rin siya parang pinopost, binabrag. Isa yun sa mga natutunan ko na dahil lumaki din ako sa era na wala pa namang social media before. Hindi rin ako ma-post, parang panay post ng something else. So few people enough na nakakaalam, okay na sa akin yun, hindi para something to brag of. Kumbaga parang naalala ko yung sabi nung isang comedian na ngayon daw parang somehow yung tao nagkaroon ng license na magyabang kasi
anything na ipopost nila sa social media, tapos lalagyan lang nila sa dulo na ano, thank you Lord o kaya glory to God. Pero ang buong context is finlex nila yung something else na meron sila. Hindi talaga siya. Kung parang yun yung naging platform ngayon or naging license, tapos sa dulo lalagyan mo lang ng thank you Lord. Ako sabi ko enough na yung few people, yung mga circles ko, maliit lang na circles na who knows na nakasama ako through thick and thin yung mga panahon, tapos enough na yun for me. Hindi na mo kailangan something to brag of. Basta ang isa lang sa mga naging principle ko sa buhay, yung talino ipakita mo sa buhay, hindi lang sa academic or sa mga grades. Dahil hindi ako achiever. Joke lang. Alam mo kuya, wala namang masamang mag-post kasi sa huli pa rin naman, God sees naman. Alam mo ba, nakikita naman niya yung nakikita naman niya yung puso mo eh. Intention. Oo, tsaka yung intention ng heart mo. I mean, in a way kasi kapag alam mo yon, kapag may dalawa lang naman kasi yan eh. Either ang pagfo-focusan mo ay yung iisipin ng tao sa paligid mo, ang pagfo-focusan mo ay yung mapakita mo sa mga tao na ito talaga yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. 'Di ba? May difference naman yun eh. So, there's nothing wrong with posting. Ang at the end of the day, ang Diyos naman nakikita kung ano yung talagang laman ng puso mo eh. So, hindi siya I mean, hindi natin kailangan hindi naman na-determine kung ano laman ng puso mo just because kung ano yung pinost mo. Pero syempre, 'di ba, sabi naman sa Bible, the confession of the mouth is the conviction of the heart. Totoo naman din talaga 'yon. Pero kung alam mo naman talagang gusto mong i-glorify si Lord sa lahat ng mga natanggap mo sa Kanya, 'di ba deserving naman talagang ang tayo, i-testify natin, ibahagi natin sa mga tao kung ano talagang ginawa ng Panginoon. So, ano nga ginawa ng Panginoon sa iyo, kuya? Nung pandemic, hindi, ganito na lang. Yun. Nung nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon, paano nagkaroon ng turnaround ang heart mo? Paano mo nasabi? Paano mo pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka nagkaroon ng encounter sa Panginoon? Yun yun nga, as it turns na dapat mag-vacation lang ako sa tito ko, pero it turns out na sa kanya na ako nag-stay until now. So doon ako mas lalong naging serious when it comes to having relationships with God. Natuto ko mangarap from being, alam mo yun, kumbaga parang ang isip ko lang dati, basta maitawid lang yung everyday. Kasi doon ako lumaki sa ganung environment eh. Hanggang sa natuto kong mangarap. Isa sa mga naging principle ko sa buhay is itong always mag-strive ng excellence sa lahat ng ginagawa mo. Isa yun sa mga siguro na nabago sa akin nung nag-start ako mag-encounter si Lord. Yung talagang totoong encounter. Kasi na-realize ko na hindi natin kayang presyohan yung tao, pero makikita mo yung worth niya depende sa work. Kung paano siya gumawa. So for me, isa siguro sa mga nagbago sa akin, though meticuloso na ako pagdating sa work, kumbaga parang mas naging mataas yung work ethics ko. I see to it na even kumbaga parang sinasabi natin kapag profession, it has nothing to do with our Christian life or it has nothing to do with God. Pero for me, I take it seriously na even sa work mo, dapat nakapagbigay ka ng glory kay Lord. Siguro isa yun sa mga nabago sa akin. Minsan we pray for promotion pero nagpe-pray ka ng promotion, di naman blinded si Lord na ipopromote ka tapos nagfe-Facebook ka lang maghapon. So parang ganun. Isa yun sa mga siguro na mas nahil sa mas sa akin na yung pagdating sa work ethics. So nagbago yun, nag-strive ako. I'll make sure na everything na gagawin ko makakapagbigay ng kaluguran kay Lord, whether it be sa church, sa ministry, and also sa work outside. Minsan kasi isa yun sa mga pet peeve ko, saka parang sa personal dilemma ko na parang pinapakilala natin na Christian tayo pero pagdating sa work tayo yung pinaka pangit ugali, hindi nagtatrabaho ng maayos. So for me, medyo dapat tayo yung nag-e-excel kasi nga Christian tayo.
nakakilala at dapat tayong mas nakakaunawa. I'm not saying na lagi to the point na magiging parang tawag doon, ma-abuse ka. Pero yung alam mo yun, alam talaga nila na Christian ka. Totoo ka sa sinasabi mo sa ginagawa mo. And through that, somehow nabiyayaan din ako ni Lord na isa sa mga ginawa sa amin ng pastor namin 5 years or 7 years ago is pinasulat niya kami ng ah, ano yung mga goals or gusto mo marating after 5 years. Almost lahat ng sinulat ko 5 years, 7 years ago. Sabi, pinag-pray namin yun, nilagay namin yun lahat kasama ng mga young crew na kasama ko sa church. Nilagay namin sa wallet namin. So every time na we were discouraged or nabobombard kami ng maraming problem, binabalikan ko yun. Tapos titignan ko ito kung magiging 5 years from now. Isa na lang siguro yung hindi ko pa natutupad doon, which is yung pagsasettle. Pero almost lahat, yung sasakyan, yung bahay, stable job, nasa ministry. Simple lang naman yung gusto ko. So most likely, yun yung 4 or 5. Isa na lang yung for settlement in case for, tsaka personal business. So, yun, I'm very thankful kay Lord na nilagay niya ako sa tamang tao, sa tamang place, conducive place, and people. Hindi kasi natin, malaki yung pangarap ni Lord for us na hindi natin siya maabot by our own self alone. We need people, we need network somehow. So, yun siguro yung nagbago sa akin nung I started na mag-serious sa pagkilala kay Lord. Wow! Grabe, tama yung sinasabi mo, kuya. Kailangan talaga we represent Christ well, hindi lang sa loob ng church, kundi hanggang sa labas. Kasi sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. So, nakakakilala man sa Panginoon o hindi ang boss mo, we really have to give our best kasi we committed ourselves to the work that was bestowed upon us. Kaya, kung meron ka mang na-develop sa sarili mo, eto, sigurado ko kuya, eto yung na-develop mo eh. Sabi niya sa 2 Peter chapter 1, verse 5, sabi niya, now for this very reason, applying all diligence in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. Ito yung naging process sa buhay mo dahil nga natuklasan mo. Dahil natuklasan mo ano yung mga kailangang ma-deal mo sa sarili mo, yung dinideal ng Panginoon sa sarili mo, and sinurrender mo sa Panginoon yung maling klase ng pag-iisip mo sa magulang mo. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ngayon nagkaroon ka ng diligent heart na mag-pursue pa ng mag-pursue sa Panginoon. Kagaya nga sabi mo kanina, di ba? From fake Christian to true Christian. di ba? Kumbaga, nagkaroon ng turning of heart sa puso mo na talagang diligently seek the Lord. At dahil dyan, nag-produce yan ng moral excellence. At nag-produce yan ng knowledge. Ay, nakapagtapos ka ng pag-aaral, nagkaroon ka ng sarili mong trabaho, and of course, nagkaroon ka ng self-control, no? Meron ng pagpipigil sa sarili mo kasi hindi na bugso lang ng damdamin. Kasi sabi mo kanina, umabot sa point na talagang nakipag-debate ka na sa magulang mo. Kumbaga, meron ka ng parang ang tawag dito, yung kung paano mo diniretso yung magulang mo tungkol doon sa kanilang naging struggle. Pero ngayon, nagkaroon ka na ng pagpipigil sa sarili at hindi lang yun, meron ka ng self-imposed discipline kung paano mo din naman isosolve yan sa sarili mo. And then after nun, nagkaroon ka na rin ng perseverance. Kaya nagkaroon ka lalong nag-strive. Yun yung nagkaroon ka na ng yung pangarap mo. Pino-persevere mo ngayon na unti-unting malakaran mo di ba? At sumunod, ayan na, unti-unti mo nang nalalakaran, di ba? Salamat sa Panginoon kasi ngayon, masasabi mo ba na ito na yung pagpapala ni Lord sa buhay mo? Meron ka ng bahay? Opo, pero yun nga, kumbaga parang start pa lang to for me.
and still strive for for something else. Kasi minsan nagiging comfort zone natin kapag narating na natin yung goal natin eh. Yung achievement of goals natin, nagiging grave yun ng or start yun ng pagiging comfort zone natin. So ngayon mas kung nasamahan ako ni Lord for that para ma-achieve yun, mas excited ako na lumakad palalo, mag desire palalo ng anything na makakapagbigay ng kaluguran sa kanya. Like specifically sa ministry, kasi hindi naman pwede na bless ka lang sa ilang aspect pero may iwan naman yung ministry or yung spiritual life mo. So dapat balance. So I'll make sure na na both yun meron ako whenever I write a goal or something to achieve for or looking forward for. Lahat ng aspect na yun masama sa family, sa church life, sa ministry, tsaka yung sa mga personal na matter. So ako mas excited ako na nakita ko kung paano ako sinamahan ni Lord nung sumunod ako. Nakita ko kung paano niya binless. Madali lang kay Lord na sa snap lang ng finger i-bless ka eh. Pero mamimiss mo yung point, yung lesson, saka yung character na madidevelop of being who you are. Kung it's just a snap of finger na binigay niya lang kagad sa iyo lahat. So ako excited ako na mas mag-strive pa for excellence para sa glory ni Lord. Oh, di ba? Di ba? Ayan nga, oh. So ngayon, ng perseverance, kitang-kita natin ngayon yung godliness sa buhay niya kasi talagang niyayakap niya sa sarili niya na ma-fulfill niya in all aspects, mabalance niya. The end of the day, ma-please niya pa rin sa Panginoon, ang Panginoon sa kanyang ginagawa. At ang sumunod, kuya, doon sa godliness na napoporma sa buhay mo, ito yung matindi. Karoon ka ng brotherly kindness. Bakit brotherly kindness? Kasi naiintindihan mo, kahit na hindi naman Kristiyano yung mga kapwa mo sa loob ng trabaho mo, alam mo sa sarili mo na kailangan mong gawin yung part mo. 'Di ba? Kailangan mo pa rin i-represent ng tama si Jesus sa pamamagitan ng sharing the love of God to them. 'Di ba? Yung language ng pag-ibig ng Panginoon. At ito yung nagiging brotherly kindness. At alam mo ba, kuya, kung ano nang kasunod? Alam mo ba kung anong kasunod sa brotherly kindness? Sabi niya na dito sa verse 7, 2 Peter chapter 1 verse 7, sabi niya, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. Ayan na ang I receive it. Parang Amen! Receive it, kuya. Ang kasunod na niyan, I love. Kaya nga, sabi ni Sister Merly Afable, sabi niya, ang kulang na lang ay ilaw ng tahanan. Sabi ni Sister Mel, sabi niya, kulang na lang raw ay ilaw ng tahanan. Tapos sabi niya, makakapag-settle ka rin, Brother Maron, on the right time with the right person. Sabi naman ni Sister Jonalyn, yung tipong pag narinig ng company ang name ni Maron ay mahihusay na empleyado yan at masipag. Di ba? Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. Bahala na si Lord sa lahat. O di ba? After niyan, kuya, ito yun nasundan mo siya Ano mo ba yun? Nasundan mo siya kasi nagkaroon ka ng wider perspective dun sa ano yung pinapagawa, ano ba yung way, ano ba yung process ng Panginoon. Ang kasunod na niyan ay pag-ibig. Ayun! Hindi mo naman pala kailangan mag-alala. Diba? Hindi mo kailangan mag-alala kasi ibibigay naman talaga ni Lord ang pag-ibig sa'yo. Hindi ka aabot ng 50. Yun ang sigurado. Tita Jonalyn, hindi siya aabot ng 50. Sigurado ibibigay ng Panginoon sa kanya soon ang pag-ibig. Ayan. Kuya Maron, di ba? Salamat sa Panginoon. Ano ba ang it's already 3:53. Ano ba ang gusto mong mensahe na talagang matanggap ng mga kaabangers? At ano ba yung mensahe na na-receive mo ngayong hapon? Talaga naman, para sa'yo pala talaga tong verse na to Diba? Nakikita natin maliwanag yung steps ng Panginoon, pag-ibig ang kasunod. Anong masasabi mo, kuya? Yun sa akin, gusto ko rin i-encourage each and every one of us.
siguro isa sa mga ginawa ko talaga siyang principle in life, yung everything we do it for the glory of the Lord sa 1 Corinthians 10:31, tsaka yung Romans 12 na present your body as a living sacrifice. Kasi for me, malalim yung impact na yon, na anything we do dapat nakakapagbigay ng glory kay Lord. Hindi lang basta sa ministry natin yun per se, but all season or all part of our life. Kung paano natin ingatan yung sarili natin, kung paano tayo sa relationship with others, lahat ng aspect yung kasama. Kaya nga all, hindi siya some. So, lahat tayo may iba-ibang calling, pero isa siguro sa hindi ko makakalimutan na narinig ko mga famous quotes was yung kay Martin Luther King, na kung nahanap mo na yung one thing na dapat mong gawin, whether it be street sweeper or singer ka man or whatever it is, na nalaman mo na yun yung calling mong gawin, do it with all your heart, as if kung paano sila Michelangelo nagpe-paint, paano sila gumagawa ng sculpture or anything or art, same as it is. And isa rin siguro sa gusto kong iano, na hindi tayo magiging perfect, pero somehow for planning and for striving excellence, lagi siyang may magandang result na makukuha. Hindi siya ang isa sa mga I was amazed is nung first time na inintroduce ng Bible si Lord sa Genesis 1 is He is a working God. Diyos siya na nagtatrabaho. Diyos siya na gumagawa. And guess what? Lahat ng gawa niya, sabi sa mga following chapters and verses, it was all good. So, we were created by God. So, inherent sa atin yun. We have to be creative and we have to be excellent sa lahat ng ginagawa natin. Mag-establish tayo ng mga godly principles. We should be comfortable for those people na surrounded by us, and we should be comfortable din sa mga people na kaya tayong intimidate. Kasi isa yun sa mga, I think, hindi na ituro nung bata tayo, na dapat may mga group of people ka na kaya ka ring intimidate, hindi lang ikaw yung laging magaling. We have to be used of that situation, kasi somehow dun tayo nape-pressure, dun lumalabas yung yung galing natin. So, and siguro for me, yung isa sa mga lagi mo i-top of list mo yung mga something na nagfu-fuel sa iyo, nagki-keeps why you are keep on going what you are doing. So for me, may mga ayun na share ko kanina, may mga bagay ako na kinip ko, yung mga hindi ko naranasan nung bata ko. I'll make sure na somehow pinupuno ko yon, yung inner child of me, hindi ko inaalis. Sabi nga ng isang kwento na famous sa social media before, na hindi tayo tumanda tayo kasi nag-stop tayo maglaro. Hindi tayo nag-stop naglaro kaya tayo tumanda. Nag-stop kasi tayo maglaro kaya tayo tumanda. Kaya hindi na tayo naging bata. So, wag natin i-keep yon, or kumbaga wag natin alisin yon. From time to time, balikan natin whatever that fuels us. And at the end of the day, kung ma-reach man natin lahat ng goals natin in life, lahat ng ma-achieve natin, balikan natin yung Corinthians na everything we do it for the Lord and for His glory. And lastly, isa sa mga siguro hindi ko makakalimutan na story na stumble ko sa nung mga time na nag-aaral ako, nung nagtuturo ko, is yung always have a styro cup of you. Dapat lagi kang may styro cup. Kasi storya ng humbleness. Meron daw kasing isang former undersecretary ng defense ng US before, na na-invite siya sa isang large gathering to speech. Kaso sabi niya, 1 year before, I was invited on the same venue, on the same scenario or same event. Pero ang kaibahan, 1 or 2 years ago, Undersecretary General ako ng US. Magkaiba siya kasi may nag-book sa akin ng high class na plane. Pagbaba ko, may sumundo sa akin, chinek-in ako sa magandang hotel. May nag-abot sa akin ng isang napakagandang cup of coffee na hindi ko inaas, pero sabi niya, tas hinatid ako, sinundo ako hanggang makapunta dito sa venue. Pero ngayon na hindi na ako Undersecretary General, sabi niya, just a normal person,
Guess what? Pumunta ako sa venue na to na normal plane lang. Walang sumundo sa akin. Nag-commute lang ako. Nakatatlong sakay ako ng taxi bago makapunta. And when I asked sa venue kung saan yung coffee, may nag-abot sa akin ng styro cup. Sabi niya, dala-dala yung styro cup na yon. Sabi niya, somehow, sabi niya, may mga pagkakataon na igagalang ka ng tao, hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa mga na-achieve mo or maybe dahil sa position mo. And be thankful for that. Pero wag mong kakalimutan na you always sip sa styro cup. Maging humble enough ka pa rin na dapat hindi mo makalimutan kung sino ka, regardless of kung sino yung ano yung ma-achieve mo or maabot mo sa buhay. And sabi nga nila, ang mga tao makakalimutan nila minsan yung title mo, kung sino ka, and minsan nakakalimutan nila kung ano yung mga nagawa mo sa kanila. Pero yung one thing na hindi nila makakalimutan, kung ano yung napadama mo sa kanila. So for me, if I will sum up, always strive for excellence. Lagi tayong lumago. And at the end of the day, wag natin kalimutan na everything of it is for the glory of the Lord. And lagi natin ibalik lahat ng kapurihan sa Kanya. Amen! To God be the glory! Yan mga kaabangers, marami ba kayong nadampot? Marami ba kayong natutunan? Marami ba kayong baon ngayong hapon sa pamamagitan ng buhay ni Brother Maron? Talagang ako personally masasabi ko, talagang tayo'y pinagpala dahil isa si Brother Maron sa mga magiging future na magulang one day. And I believe na pinagpalang iyong magiging anak dahil naranasan mo ang hirap ng buhay at naranasan mo din, naiintindihan mo din na kailangan talaga yan. Kailangan daanin ng bawat bata ang hirap para dumating sila sa pagkakataon na sila din ay maging matatag balang araw. Kami ay mananalangin at nilolook forward namin, Kuya, na kung sino man ang iniibig mo ngayon, ay siya na ang ibinigay ni Lord sa buhay mo para maging ilaw ng tahanan at makasama mo sa lahat ng mga inanda ng Panginoon sa iyong buhay. So, Kuya Maron, bago tayo mag-end, pwede ka ba naming i-request na manalangin para sa ating lahat bago tayo magtapos? Ay, sige po. Salamat po sa privilege. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa magandang hapon na yung pinagkaloob. Salamat po Panginoon. Nawa from our discussion, nakapulot Lord ng aral, and yung mga kapwa ko Lord na young people na nasa stage maybe ng start ng season ng kanilang buhay, questioning bakit ganito, bakit ganyan. Dalayan ko Lord na magkaroon sila ng kapanatagan, yung answer Lord coming from you, and ma-overcome Panginoon whatever it is Lord na difficulties na meron sila. Dalayan ko po Panginoon na patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa, whatever it is Lord na desire nila sa kanilang puso, and sa may mga situation ngayon Lord sa buhay ko, patuloy mag-bless at mag-ingat sa kanila. Dalayan ko rin Lord, salamat for this kind of platform na ma-maximize yung even the technology to share your gospel, your goodness Panginoon, testimony of everyone's life Panginoon, para makita, masalamin namin na we were not alone in that situation. Salamat Panginoon sa ganitong programa Panginoon and sa church nila, dahil nagagamit to Lord for spreading of your word. Dalayan ko Panginoon na ikaw patuloy na mag-bless, mag-scatter Panginoon, mag-shower ng blessing for each and everyone. More power Lord sa kanilang ministry sa social media, and sa lahat po ng kapatiran natin na ikinig ngayon Panginoon at makikinig Panginoon ng programa ito. Sa iyong lahat ng kapurihan Panginoon, tinataas ka namin, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang makita Lord, sa iyong lahat ng kapurihan, in Jesus' name. Everybody say Amen. Amen, amen. Thank you, Brother Maron, at salamat mga kaabangers. Bukas muli, abangan natin ang panibagong magiging usapan at mga panibagong kwentuhan at panibagong salita ng Diyos na matatanggap natin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ako nga po muli ang inyong host ngayong hapon, Sister Hadassah Campoyco, nagsasabing, the Lord bless you, keep you, and strengthen you. Maraming salamat po sa pagsubaybay. See you all tomorrow. God bless you.